guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Taurus. Taurus, ang intention ko sa paggawa ng video ito naway mabigyan ko kayo ng kamalayan at ma-heal niyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. At doon po sa mga Taurus na nag-request ng aking serbisyo, maraming salamat po. At pasensya na po, konti lang po kasi ang aking Power Stone bracelet. Kaya sabihin niyo lang po kung gusto niyo. At saka doon din po sa mga nagko-comment na mag-tarot reading ka lang, marami ka pang sinasabi about sa spirituality. Kung ano-ano sinasabi niyo. I'm sorry po ako po, nagtayo po ako ng aking YouTube channel para ihatid sa inyo ang mensahe ng inyong gabay, para ihatid sa inyo ang tungkol sa mundo ng spirituality. Ngayon, may free will po kayo. At kayo po ang may hawak ng inyong cellphone, ng inyong laptop, ng inyong PC. Pwede nyo po yung i-pass forward kung gusto nyo. Okay? Kaya yun po ang tinatawag na free will. Kung ayaw nyo mapakinggan, pwede kayong pumili. Pero etong lahat ng sinishare ko po sa inyo ay katotohanan. Okay? Ngayon, etong mundo natin, eto po ang 3D. Kung alam niyo yung pelikulang Matrix, panoorin niyo kung hindi niyo napanood. So 3D po ito. Ako, natahak ko na po ang aking spiritual journey, naging spiritually awakened na po ako. Hindi po third eye, kundi spiritual eye. At meron ako explanation about sa spiritual eye, kung ano ang diferensya niyan sa spiritual eye at sa third eye. After ng reading na to, i-upload ko po lahat kasi last time, kahapon, nag-upload ako kay Aries. So, lahat ng zodiac sign, ipopost ko po yung video niyan para, dahil alam ko na hindi lang ako ang nakakaranas ng spiritually awakened. Pero yung iba sa inyo, nandun na kayo sa inyong spiritual path. Tinatahak nyo na ang spiritual journey nyo. Pero yung iba, naliligaw. Hindi alam, may mga peke kayong twin flame na nakikilala nyo at ang gulo ng buhay nyo. Kasi pagka nasa higher dimension na kayo, less suffering na po kayo. Pero yung iba sa inyo kasi, mali-mali ang pamamaraan nyo. Mali-mali ang paniniwala nyo. Bakit? Dahil sa ego nyo. Ayaw nyo magpatalo. Gusto nyo, kayo ang may alam. Hindi mo pwedeng i-open lang ang third eye mo at ikaw ang masusunod. Dahil naandito ka sa mundong ito para magsilbi sa Panginoon. Hindi ikaw ang pagsisilbihan. Dahil wala kang kakayahan. Anytime tayong mga tao, napoposes po tayo at orchestrated na po tayo. Kaya kahit sabihin mo, kasi marami po nagsisend sa akin ng email na, Ma'am Aiko, i-open mo nga yung third eye ko, magkano ba? Hindi po ganun kadali. Parang akala mo pumunta ka sa parlor, tapos paglabas mo, bukas na, kulot na yung buhok mo, may kulay na yung buhok mo. Hindi po ganun. Dahil ang tatahakin mo yung kabanalan. Pero kung gusto mong mapariwara ang buhay mo, isangla ang kaluluwa mo sa kadiliman, wala akong magagawa. Pero hindi ko gagawin yan sa iyo dahil hindi yan ang utos sa akin ng Panginoon, ng universe, ng aking gabay. Okay? Ako po, I move, I speak, I act only in divine order. Dahil I am the body. My body is the temple of the most high living God. At kung ano lang ang sinasabi sa akin, yun ang gagawin ko. Kaya huwag kang magreklamo. Okay? At nasa sayo ang free will mo. Kung panonoodin mo aking video, kung ayaw mo, pwede ka namang, pwede kang umalis, pwede kang manood. Nasa sayo po yan. Pero ang mensaheng hinahatid ko dito sa inyo, merong advices galing po sa higher dimension. Kaya, bakit ka ba pupunta sa manghuhula? Di ba naghahanap ka nga ng kasagutan? So ngayon, Taurus, yung request nyo, alamin natin kung anong posibleng maganap sa next month, February. Okay? At kung anong lalabas sa baraha, additional question na lang tayo. Okay? Ganun na lang ha, kung anong parating, anong posibleng maganap. Simulan natin sa energy mo. At sa energy mo kasi, lalabas ang energy ng person mo. Okay? At kayo na po ang bahalang mag-adjust sa inyong gender, sa inyong edad, kung saan nasa ang bansa kayo,
kung anong klaseng label ang inyong samahan. Mag-asawa ba? Nasa ligawan stage? Mag-live-in partner ba? Okay? Kayo lang ang nakakaalam ng buhay niyo. At hindi po to reading para sa isang Taurus lang. General po to. At kung gusto niyo po ng personal reading, mag-request lang po kayo. Okay? Sa hindi po nakakaalam, wala po ako sa Pilipinas, nasa Japan po ako. Okay, Taurus. So, alamin natin kung ano ang parating, posibleng maganap, energy mo. At malamang, syempre, kasali din ng mga kung anong lalabas. Bahala na kung anong lumabas. Okay. Teka lang. Oh! Helpless. Rebuild. Angel number 16, angel number 8, and angel number 5. Okay. Rebuild ang nakalagay. Siguro sa mga nakaraang buwan. Being hopeless, helpless. Pero tingin ko naman, kasi change your focus, di ba? So, malamang kailangan, tingin ko this February, magiging masaya ka. Mukhang may pera. Mukhang may pera. Or siguro mayroon naman dati ng may pera. Pero syempre kailangan pa rin ng effort dito. Mukhang iba sa inyo, no? Mukhang may perang darating dito sa inyo. Yun nga lang, kung i-change mo yung focus mo, then malamang. Or may papasok na income dito. Oh, love matters. 14. Angel number 14, assurance. And then love matters. Pose. Angel number 4. 4, 3, 4. And then 4, 5. 45. 44, 14, 40. Okay. So, masaya ka this month. At pera, papasok. Mas kung meron kang dati nang pumapasok, masasabi kong continuous yan or madadagdagan pa. Kung walang papasok, merong papasok. Bagong papasok. Siguro magkakaroon ka ng ano dito. Kakaroon ka ng bagong idea this month kung paano ka magkakaroon ng income. Yung iba sa inyo. Kung yung mga nakaraang buwan, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Huminto siguro ang iyong business, kung ano man, kung entrepreneur ka. Pero, i-continue mo lang yan. Kasi nakakita ko dito, pera, no? So, i-continue mo lang yan. Kaya by this month, kung January, medyo maliit ang kita mo. By February, lalaki ang kita mo. Or yung iba sa inyo, may papasok na income. Baka makahanap ka ng trabaho, yung iba. At maaaring iba sa inyo, no, isa kang businessman, businesswoman, or baka pareho kayo ng person mo, na pareho kayong entrepreneur, or pareho kayo nagbi-business sa isang, kung ano man yan, negosyo. Nakakita ko rin na mukhang inaalagaan mo ang person mo dito. Nararamdaman ko yung happy relationship nyo, mukhang ano ka dito eh. Kaya kung dati medyo nagkaroon kayo ng hindi magandang samahan, pagtatampuhan, nag-away, tingin ko this February magkakasundo naman kayo. Kaya tingin ko happy kayo this month, at dahil na rin sa tulong ng magandang pinansyal nyo, mas lalong gaganda. Kasi nga may papasok na income. So may perang darating, kaya more on gaganda ang inyong samahan. At tingin ko sa'yo, no, gusto mo na, actually, isa lang to pero dito maraming ibon. Gusto mo na napapaligiran ka ng maraming tao, Ikaw to, Taurus. Or, yung gusto mo yung nire-respeto ka ng mga tao. Yung respeto ng mga tao,
yung pagkabilib nila sa'yo, gusto mo siguro na may humahanga sa'yo, may nagagandahan, nagagwapuhan. Gusto mo siguro yung mga matatamis na papuri. At kaya, may time din na nagiging OA ka, no? Naging gumagara ka dito, ano? Kumbaga, minsan wala ka na sa tamang ano, tamang yung kilos mo hindi na tama. Maaaring ikaw, Taurus, tingin ko sa'yo, palasimba ka. Okay? May pinapaniwalaan ka siguro dito. Palasimba kang tao. Or baka yung mismong pamilya mo. Kayo ng pamilya mong magkaano dito. Naguguluhan ako sa baraha mo O yung pamilya mo dito ang merong parang routine, meron kayong routine dito siguro palasimba or kung ano man, kung anong activities ang meron kayo dito na sama-sama siguro kayong magpapamilya. Ano, grupo-grupo kayo, let's say outing, ganun. Kahit hindi sa simbahan, pero tingin ko may routine kayo dito Simula pa siguro to sa pagkabata nyo na meron kayong ginagawang ganito. Parang, ano nyo na, nakasanayan nyo na to. Kuha tayo ng 5 dito. Nakasanayan nyo na siguro ito, Taurus, ano? Simula pa ng pagkabata mo. 46, the thinking man. 46, 34, angel number. Door to personal healing and happiness. Financial constraint. Angel of balance, 4850. Angel of strength. Oh, okay. Kung single kang Taurus, nakikita ako dito sa pamilya mo. Alam mo, mukhang maayos naman ang samahan nyo sa family mo, Baka mga magulang mo, servant, public servant, kasi dito parehong may open kayo sa parang takbuhan ng bayan, yung ganun. Tumutulong kayo siguro sa mga tao. At siguro kung hindi ikaw mismo yung person mo or yung pamilya mo, masasabi ko dito. At mukhang napapaligiran kayo ng tao and open kayo na kung sino man yung taong humingi sa inyo ng tulong, which is maganda, na parang tumutulong ata kayo dito sa mga sari-saring tao, sa mga mamamayan siguro, kaya sabi ko kanina, public servant. At if ever na, let's say, ikaw Taurus, kung pamilya mo nga to, tingin ko, kung meron man kayong mag-alita na magpapamilya, tingin ko naman, agad-agad yung nagagawa ng nababalance nyo kasi, nagagawa ng, nare-resolve niya agad, na nagagawa niya ng solusyon. At tingin ko maganda ang daloy din ng pera ng inyong pamilya mismo. Ikaw din mismo, Taurus, malamang na meron kang income, and then yung family mo, hindi ko sinasabing mayaman, pero tingin ko maganda ang estado ng inyong buhay. Hindi ko nakakita sa inyo na yung family mo na nagdadamutan kayo. Instead, tingin ko nagtutulungan naman kayo. Pag yung isa merong problema, tinutulungan nyo, naandito yung tulungan ng magkakamag-anak. At masasabi ko, malamang na, eto siguro ang nagustuhan ng person mo sa'yo. Yung nagtutulungan kayo magkakapatid, or kung, halimbawa, ikaw, Taurus, meron kang asawa, ito siguro ang nagustuhan ng asawa mo. Dahil yung family mo na meron kayong magandang klaseng samahan, At tingin ko, ganun din, kung may karelasyon ka, ganun din na meron kayong same family, tawag dito, pareho yung nyo pattern, family pattern. Hindi yung dami ng pamilya, dami ng kapatid, pero yung pattern ng family nyo, bawa estado ng buhay, or yung, kung bawa yung parents mo is public servant, Taurus, yung
yung karelasyon mo rin malamang na may connection din sa mga public servant, or yung person mo rin, maaring yung person itself, yung karelasyon mo mismo o yung family niya, open din sa mga tao. Takbuhan din ng bayan, parang barangay yung ganun. So, nagtutulungan, nagbibigayan. At tingin ko naman yun ang mahalaga, Taurus, lalo na kung magkarelasyon kayo. Maganda rin sa inyo yun, na kayo mismo, tumutulong kayo sa tao, at kayo rin mismo kasi meron kayong respetuhan sa isa't isa. May pagmamahalan kayo dito. Di ko alam kung mag-asawa na ba kayo, or magka-live-in lang, or nagliligawan pa lang. Tapos yung both parents nyo, ganun ang klaseng trabaho or sitwasyon ang meron, na masasabi ko, meron namang respetuhan. Kaya, maganda yan, sa isang samahan, sa person mo, maganda rin para sa iyo, na meron kayong pagmamahalan, meron kayong communication, meron kayong respect. Mahigit na kailangan talaga yan sa isang relasyon, Dahil kung walang respeto, walang tiwala, wala nang pag-uunawa sa isa't isa. Tapos na ang inyong samahan. Pero tingin ko, meron kayo yun. Kaya, maganda naman. Or kung hindi naman, eto pa lang siguro, yung darating pa lang sa inyo, yung ganito. Ngayon nyo pa lang siguro madidiscover yung ganitong klaseng samahan, na which is magbibigay ng lakas sa'yo, or kung hindi naman lakas sa'yo, sa person mo, sa mismong family rin, dahil involved din siguro dito. And tingin ko naman kayong pareho ng person mo at saka ikaw, nababalance nyo yung kung ano mang kaganapan ang meron kayo. And more, na masasanay kayo sa inyong kung anong sitwasyon ang meron kayo dito. At saka isa pa, Taurus, nakakita ko rin sa energy mo, yung pakikipag-compete. Maaring competition ito sa mga kapatid mo, katrabaho mo, business mo, or kung sino man yung tao sa kapaligiran mo na meron ka, na which is pareho, both bad and good competition ang nakikita ko. Which is normal lang naman niya sa tao, Hindi naman lahat ng tao perfect ang buhay. Pero, meron kang bagay or isang kaganapan na akala mo siguro matatamo mo. Akala mo siguro after ng isang step, yung ginawa mo, just like na nakapagrelasyon ka, or kung ano man yun, parang automatically, ang akala mo siguro, matatamo mo na. Which is sa tingin ko, hanggang ngayon, hindi mo pa natatamo kung ano man yun. Kaya tinitingnan mo pa rin dito Maaaring yung iba sa inyo, pera, o yung iba kung ano man yun, hindi ko alam. Pero nakakita ko ang frustration. Kaya, kung ano man itong gusto mong mata mo, tingin ko, kasi tiniting pareho tinititigan mo ng husto yung kung ano man yan Kung kristal o lamparilla, kung ano man yan, na tingin ko hindi mo na pasakamay last month or last year, na gusto mong mata mo, then nakikita ko dito ang frustration. Kaya, malamang this month, ganun pa rin, frustration. Pero meron ka pa ring strength doon, na pinipilit mong balansehin ang mga kaganapan, pinaglalabanan mo. And then, mamaya i-verify natin yan, kung ano nga ba yan. Sorry, kumuha lang ako ng aking baraha. Mamaya i-verify natin kung ano ba yung unahin natin ito, kasi tingin ko bukas kayo dito. Open yung door, din dito rin half open. And then meron kayong tinatahak dito. So tingnan natin kung ano ba ang image mo. May mga nakakita akong tao dito Parang palagi yung tingnan natin, Paano sasabihin ng baraha? May tumalsik na. Oh, tower. Nag-lightning na siya. Nag-lightning. May mga tao na naiinggit sa'yo dito pero lumabas siya ng ganyan na lang siya. Oh, 4 of Wands. Oh, dami.
Ang dami. Okay, the Fool. 4, angel number 4, the Fool, which is 0. And then, King of Wands na reverse. Paano to? Ganyan. Lahat na, kuhanin na natin. Oh, the Magician, Queen of Wands. The Wheel of Fortune. Parang ang daming reverse. Ang dami mong reverse. Mukhang kailangan mong mag-ingat dito, Taurus, ha. Alam mo, Taurus, may mga tao na naiinggit sa'yo, ano? Gusto nila na maging katulad mo. Parang may pera, may business, may maayos na outlook. Ang tingin ng mga tao sa'yo para maswerte ka. Para maganda na nga yung image ng pamilya mo, maganda ka pa, gwapo ka pa, may pera ka pa. Parang may mga taong ganun ang tingin nila sa'yo, no? Mari yung iba sa inyo, ano? Pero ikaw or ang kapamilya mo or ang karelasyon mo, meron siguro kayo ditong authority, ano? Or talagang merong katungkulan, ano? Kung anong class of authority yan, hindi ko alam. Pero tulad ng sabi ko kanina, baka public servant dahil open nga kayo dito. So, maaaring may mga taong humihingi sa inyo palagi ng tulong, sa magulang mo or sa inyo ng person mo. Maaaring sa mga taong mababa ang level sa buhay, sila ang bilib sa inyo. Bilib sa inyong pamilya, bilib sa inyong Taurus, ikaw, sa person mo, humahanga sa'yo, humahanga sa person mo. Pero may mga tao din na malamang kasing level nyo, estado ng buhay, or pareho din na public servant, or mas mataas pa ang kabuhayan kumpara sa inyo, na masasabi ko, mainggit kasi. Sila ang galit. At tingin ko sa'yo, Taurus, ano, sinasabi ng mga tao sa'yo na, nice, Taurus, ano yan, low breeding yan, napaka-rude niya, napaka-bulgar, walang modo, walang kung ano pinagsasabi, etc. Pinag-aralan niya, walang ganun. So, meaning, negatibo ang pinagkakalat na chismis sa'yo. Malamang yung person mo, iniiwasan niya yung ganyan. Baka hindi lang ikaw ang sinasabihan ng ganito ng mga tao sa kapaligiran mo. Malamang yung iba, dahil sa hindi nyo natulungan, kaya ganun, galit. Kaya itong person mo, malamang iniiwasan na lang. Ano? Or ikaw mismo, Taurus, nakikipagplastikan ka na rin sa kanila. And then yung mga, akala mo close friend mo sila, akala mo tumutulong sila sa'yo, pero sila ang nakikipagplastikan. Kasi, meron silang nakukuha sa'yo. Pag tumakbo sila, tutulungan mo sila. Or tutulungan ng person mo. Kaya, pag nakatalikod ka, doon ka nila titirahin. Maganda lang sila pagka kaharap mo eh. Pero, pag nakatalikod ka, negativity ang mga lumalabas sa kanilang bibig. Paninirang puri. Parang, grabe naman itong mga taong to. Kawawa ka naman, Taurus. Alamin natin kung anong naano ng person mo dito. Ano ba katangian ng person mo at yung tunay niyang nararamdaman dito? Baka meron din siyang tinatago na ano dito. Ano? Kasi tingin ko naman, parang very famous siguro kayo dito sa inyong lugar. Ano? Di ba? Hindi ba, Taurus? Or saan ba kayo nagkakilala nitong person na to? Oh, ang dami. Angel number 5. Teka lang. Okay. Meron tayo. Angel number 5, which is, dito tayo, merong 5. And then, third chakra, angel number 6. 5, 6. And then, meron tayong manifest. Meron tayong magician dito na which is reversed. Okay? Angel number 1. Lahat ng chakra lumabas. Ay, hindi. Ano lang. Third and crown. 7. Gamitin mo dito yung utak mo. 5, 6, 7. 7. 77. And then, kahit ano pang ano yan, lumabas na eh. 5, 6, 7, 8.
Ayan o, 5, 6, 7, 8. Okay, dito ka muna. Alam mo, Taurus, simula na nagkakilala kayo nitong person mo, hindi ko alam kung gaano kayo katagal na nagkakilala or gaano katagal na kayong magkarelasyon nitong person na to. Ano? Pero, yung time na nakilala ka ng taong ito, super na type ka niya, no? Talagang gustong-gusto ka niyang mapasa kamay. Talaga, love at first sight siguro. Naramdaman itong person na to. Kaya malamang itong person mo, siya talaga yung nag-effort na para mapansin mo siya, ah, mapansin or talagang gumawa siya ng effort para mapasagot ka or kung ano man yun. Hindi ko alam kasi kung anong gender ang meron kayo, no? Pero, nakikita ko lang dito sa baraha mo, type ka nito. Type ka nito. Gusto ka niya talaga mapasa kamay. At kung ikaw naman ang Taurus na hindi pa kayo magkarelasyon nitong person mong ito, no? Malamang na ngayon pa lang siya mag-e-effort. Nung nag-meet kayo, type ka niya na. So ngayon, gagawa na siya ng diskarte para mapansin mo siya. Kung lalaki, manliligaw, or kung babae, magpapapansin. Gagawa siya ng mga moves para mas mapalapit siya sa'yo. Kaya malamang siguro nag-iisip-isip na rin to, no? Kung anong dapat niyang gawin para mas makilala mo siya, mapalapit, or mas sa next stage na ang inyong sitwasyon dito, ano? Ang inyong samahan. At higit sa lahat, itong person mo, nabighani siya sa family mo. Mukhang doon eh. Mukhang doon siya nabighani. Kaya, parang, ano ba tawag dito? Yung, siguro yung pagturo, pagpapalaki sa inyo ng father mo, mother mo, mga parents mo, mukhang doon siya doon nabighani itong person mo. Nakita niya mismo yung bonding ng pamilya niyo, yung mga kapatid mo siguro. Maaaring naisip niya na parang may similarity sa akin ito. Tapos yung estado ng pamilya mo. O tulad yung iba sa inyo, baka barangay, baka takbuhan ng bayan nga, ano? So parang sinasabi niya, parang pareho sa amin. Or baka yung iba sa inyo, palasimba, or politiko, ano man yan, baka tao. Ngayon, itong person mo, parang doon siya na-attract. Doon siya mas maganda ka na nga, gwapo ka na nga, may estado na nga ang buhay mo. Plus alpha. Yung pamilya na kinalakihan mo, yung nakakita niyang samahan nyo ng mga pamilya mo, mas doon siya nagkaroon ng attraction din. Yung pagiging makatao nyo, bukas palad, yun ang isa sa parang, okay itong si Taurus. Kasi maaaring yung pag-uugali ng pamilya nito, may similarity rin sa pamilya ko. At ngayon itong person mo, may kasamang hiya. At the same time, may respeto. Malamang na mas nauna ang pagrespeto ng person mong ito sa parents mo, sa family member mo, kesa sa'yo. Mas tingin ko na andun yung point eh. Baka yung kuya mo, Taurus, may rango. At tingin ko, nire-respeto niya yun. Or hindi mo kuya, mga kapatid mo siguro, kung hindi magulang. Ano? At naandun yung respeto ng person mo. Kung ano man, baka siguro yung kapatid mo, sikat sa lugar nyo. Or basta may respeto itong person mong to. Parang, ay, hindi ko pwedeng lokohin si Taurus, hindi ko siya pwedeng paglaruan. Parang mayroon siyang ganong klaseng nararamdaman. Kaya, ang masasabi ko, isang point din yan, para mahalin ka ng person mo. Or baka yung iba sa inyo talagang minahal ka na ng person mong ito. Dahil sa looks mo. Or dahil nga sa ganyan. Sa kung ano man kinalakihang pamilya ang meron ka or environment na kinalakihan mo, Taurus. At tingin ko, ngayon pala nag-iisip itong person mo kung ano-ano eh. Depende kung anong klaseng relasyon ang meron kayo, kung anong klaseng samahan. Pero ngayon pa lang siya mag-iisip, malamang this coming February. At tingin ko rin itong person mo, hindi siya pala salita. Hindi, tahimik lang to. Pero pagka naman siya, kalug siya, masayahin, at tingin ko ikaw ang Taurus ikaw ang madaldal Taurus. Itong person mo, tahimik. Pero pag dinaldal mo naman,
okay naman siya, hindi naman siya pipi. Pero gano'n. At saka ikaw ang malamang na palaging nagsasabi ng story. Kung ano mang story ang meron ka, nagkikwento, kung anong kinikwento mo sa kanya, ikaw yon, Taurus. Ano? Then, gusto ng person mo yun. Yung ginagawa mo, yung palagi, yung para kang kengkoy, nagpapatawa, nagkikwento, gustong-gusto niya yon. At tingin ko, itong person mo, meron siyang frustration dito eh. Meron siyang frustration at the same time, siguro nasabi niya na 'to, kung nasabi niya na 'to sa'yo Taurus, malamang alam mo na kung anong frustration nitong person na 'to. And, hmm, alam mo hindi ito tungkol sa kung ano kumbawa sa pag-uugali mo, "Oh, naano ko, nadismaya ako sa'yo Taurus, ayoko ng ganito, ganyan." No, hindi sa gano'n or sa pamilya mo, hindi. More on meron kayong kaganapan sa inyong samahan, sa inyong bukayong dalawa, na masasabi kong maaaring ikaw or person mo or pareho kayo, nagkaroon kayo ng expectation dito. Pero in some point, yung damdamin niya parang, hindi, bahala na kung anong mangyari. Parang ganun siya eh. Kung ano yung dumating, okay na, ganun. Pero still, naandun pa rin yung kanyang expectation. At isa sa kanyang expectation, yung parang katulad ng pamilya niyo, o isang pamilya para sa kanya. Yung kinalakihan niyang environment, parang unang akala niya kasi yung pamilya niya, yung ganun din ang ibang pamilya, malamang hindi siya masyadong, for example lang hindi ko alam kung ano, bawa hindi niya masyado alam yung tungkol sa mga buhay mayaman or buhay mahirap, mga nakatira sa squatter or mga nakatira sa mga subdivision. So meron siyang ganong klaseng hindi niya alam, na which is ang tanging alam niya lang is yung sarili niyang environment. Hindi ko alam kung ilang taon itong person mo, pero meron siyang ganong klaseng pag-iisip. And then, naandun, lumalabas kasi yung kanyang expectation dito. No? Which tingin ko naman happy family itong person mo, yung pamilya niyang kinalakihan. Tapos, parang may nakakita ata siya sa'yo. Kaya, doon lumabas yung expectation niya na, si Taurus mukhang possible to. Just like for example lang, kung mag-aasawa ako, si Taurus. Kung gagawa ako ng pamilya, si Taurus. So, merong siyang ganong klaseng, or kung magpapakasal ako, may iba sa inyo, no? Na parang nagkahangad siguro ng anak itong person mo. Parang gusto niya na ng mga bata, So, meron siyang expectation dito. Pero, parang, maaari siguro ikaw din, Taurus, nag-iintay ka na lang kung alin mauna dito. Kapag nagkaanak na ako, or naanakan na ako, or nabuntis na ako, or nakabuntis na ako, saka na lang ako magpapakasal. Parang, kahit mauna yung bata, kahit wala pa munang kasalan, parang hindi naman ako makaluma okay naman ako, yung ganun. Kaya tingin ko baka kayo pareho, meron kayong expectation dito na kahit ano ang mauna, kasal man or bata ang mauna, pero mukhang hindi pa yun ang nakikita kong darating sa inyo dito eh. Malamang pareho kayo nag-e-expect. Siguro sa mga nakaraang buwan, Taurus, nag-expect ka ng ganito, ganyan, pero hindi mo pa natatamo. At itong person mo, meron din siyang sariling expectation na parang hindi pa siya ready or hindi pa niya rin natatamo. Pero meron na siyang nakakita. Kaya itong person mo, may ugali siya na gusto niya talaga maglingkod. Or gusto niya rin ng authority. Gusto niya ng authority dito. Power. Power. Hindi ngayon, in the near future. Power ang gusto niya dito. Before siguro, bawa, for example lang, may eleksyon, natalo. Pero this time, gusto niya maglingkod sa tao or sa, let's say, sa mag-focus, kung saan siya magfo-focus, sa business, or basta gusto niya power dito eh. Power, authority. Kaya, gusto niya ng respeto talaga. Sari-saring respeto sa mga tao. Kaya, isa na rin para sa kanya yung magkaroon ng pamilya. Kasi, para sa kanya
para sa person mo, pag merong magandang pamilya, merong magandang reputasyon, maganda rin ang feedback ng mga tao. Which is, yun, ang pinaka, parang, ano ba tawag dito? Parang, eto yung gusto niya, parang goal, dream sa buhay, na magkaroon ng ganong klaseng pamilya. Which is, tingin ko, Taurus, yung pamilya mo, ganito rin. And then yung sarili niyang pamilya, ganon din. Kaya parang, it runs to the, family blood, yung ganon. Kung ano yung pinagdaanan ng pamilya ko, mukhang ganon din ang pagdadaan. Parang artista. Artista kasi yung mami ko, daddy ko, kaya artista rin ako. Yung parang ganon ba? So, meron siyang ganong paniniwala, meron siyang ganong klaseng expectation sa buhay niya, sa samahan niyo. At yun, baka itong person mo, ngayon lang siya magsisimula talagang mangarap ng ganon talaga. At lumalabas dito ang angel number 77. Talagang gusto, kasi nag-change na rin ang focus ng person na to. Kaya nakakita ko, alam mo dito, malamang, magsisimula siyang mangarap paunti-unti. Tapos dito na sa puso niya, may ano na, may tumutubo ng prutas. Ano? Ito na. Kumbaga, ito na. Yung barahan natin, I'm sorry. Ayan, unti-unti nang lumalago. So, masasabi ko dito, etong person mo, nagsisimula na siyang mangarap, at malamang na magkakaroon na itong proposal sa'yo. Proposal sa kung ano man, baka engagement ang i-offer niya sa'yo. Baka this month, magsimula na siyang mag-isip, kasi meron tayong lucky number 77, then 8, and then 5, 6, 7, 7, 7, 8. 1, 2. Yes, oo nga, Oo, angel number. So, magkakaroon ng official announcement of the intention to marry you. Taurus, paano ba yan? Hala ka, Taurus, ready ka na ba? Oh my God. Yan ang parang binabalak ng person mo. Baka sa February, magsisimula na siya, magfo-focus na siya sa ganyang feelings niya. Parang, mas, kung hindi pa kayo mag-asawa ha, kung hindi, nasa pa lang kayo, mas susuriin niya yung pamilya mo, yung kilos mo, parang ang tawag dito, talaga bang para sa akin itong si Taurus, talaga bang yung hinahanap ko, yung ideal person ko, ideal life ko, na ito ba si Taurus ang makakapagbigay sa akin? So meron siyang ganong klaseng pag-iisip. At nakakita ko rin na may mga babala dito sa iyong baraha, na bakit sa ngayon, maganda ang samahan niyo ng person mo. Una, isa na ang pera dito. Malamang hindi kayo masyadong hirap sa pera. Maaring may income ang person mo, or ikaw rin mismo may sarili kang income. And nakakita ko talaga ang financially secure. Ikaw, secure, yung person mo, secure. Kaya tingin ko, meron kayo ditong hobby na naglalakwatsa siguro kayo, yung iba sa inyo. Masasabi kong nagta-travel kayo dito, or out of town, out of country, ganyan. Kasi may pera kayo eh. Kaya mukhang lakwatsero, naglalakwatsa kayo dito. Pero, mga activities nyo, tingin ko pareho kayo gusto nyo ng mga ganyang klaseng activities, pag travel, kung anong klaseng travel ang meron kayo, which is match naman ang inyong energy pagdating sa ganyan, Pero ngayon, ang posibleng maganap dito, tingin ko, mas magiging maplano kayo this coming February kumpara sa last month, last year, na masasabi ko na talagang mayroong pagmamahalan, mas mamumuo ang pagmamahalan kasi more bonding, more madidevelop ang inyong feeling sa isa't isa. Kaya maaring yung iba sa inyo tumaas or hindi naman ganun kataas, baka maintain. Pero kung depende kung anong klaseng samahan ng meron kayo, pero nakakita ko na mas mapapamahal kayo sa isa't isa dito. Then kung may business nga kayo, continue pa rin yan. Kung entrepreneur kayo, ganun din. Kung home-based ka, still ganun pa rin, this month. Kung ano man yung effort na ginawa nyo last month, tuloy-tuloy pa rin. Kaya posibleng maganap yung pagpasok ng pera sa inyo, yung pagtaas ng pagmamahalan nyo.
merong magandang kalalabasan kayo dito, no? Yung iba sa inyo baka yung financial nyo taas-baba, depende kung anong effort ang gagawin nyo dito, no? Kaya kung super effort, talagang nagplano kayo, kung ano man yan, siguro bago matapos ang March, tataas ang kita nyo. Basta't kailangan nyo talang dito mag-focus kung ano man ang gusto nyong matamo sa inyong samahan. Pero ito talagang gusto ng person mo, ano? Kung ano man yung mga naging problema nyo sa mga nakaraang buwan, taon, gusto nyo, parang eto na, gusto nyo ng pagplanuhan natin, rebuild nga eh, ayusin na natin. Kung dati nawalan tayo ng pag-asa, nadismaya tayo, nagkaroon tayo ng expectation na hindi natin natamo, nag-expect tayo ng maganda na hindi natin natamo. Gumawa tayo ng ganito, hindi nag-work. So kung ano man yun, or yung dating nasira na kung ngayon aayusin. Kumbaga, ngayon pa lang talaga sisimulan yung lahat, isasaayos, more on communication, maraming mababago dito sa inyo. Na tingin ko talagang kailangan yung mag-effort, kailangan yung balansehin, kailangan yung bigyan ng lakas ang bawat isa't isa. Kaya, ayan. Then, hindi lang kayo basta dito mag-iintay ng resulta. Kasi meron na kayo natutunan sa past nyo eh. Na parang, hindi nag-work. So, kailangan ayusin natin ito. Gawa natin ng paraan. Para hindi na tuluyang magiba yung samahan nyo, yung business nyo, o yung trabaho nyo, o yung family mo, family niya. Na tingin ko gusto nyong ayusin, balansehin yung mga hindi nyo na isaayos before, gusto nyo ngayong isaayos. So, yun ang nakakita ko sa inyong, at saka talagang mahal nyo ang isa't isa, dito. Talagang mas lalong susuportahan nyo ang bawat isa dito, Taurus. Kaya, kung sa tingin mo, kung meron ka pagdududa sa person mo, masasabi ko, alisin mo na lang. Okay? Kasi, maring yung person mo, hindi siya showy, hindi siya madaldal, hindi siya yung lahat binabanggit niya, yung mga problema, lahat ng mga kaganapan, maaring, siya, parang soloista, sinusolo niya lang yung mga kung ano man yung problema na iniisip niya. Pero this time, kung hindi, before, Taurus, hindi ka ganun, ngayon, suriin mo rin, at, kumbaga, anuhan mo rin supportahan mo rin yung person mo. Kasi hindi mo, ikaw, Taurus, siguro baka ikaw ang Taurus na more open ka sa pag-share, kung anong kaganapan ng meron ka sa araw na yun, mga friend mo, gano'n yan. Pero itong person mo siguro hindi siya gano'n katulad mo. Kaya mas maganda dito yung communication talaga, and then i-continue nyo yung pagre-respeto sa bawat isa. Dahil nakakita ko, mas meron pa kayong mas madedevelop nyo pa yung magandang samahan nyo. Hindi lang February, onward pa. Okay? Dahil ikaw ang Taurus na may magandang puso, malamang ikaw ang Taurus na may magandang pamilya, pinalaki ka ng magulang mo na may magandang puso, bukas palad sa kapwa. Na which is, yung pagmamahal mong yan Taurus, hindi lang sa ibang tao, hindi lang sa karelasyon, kundi, na talaga, likas na sa'yo yung maging bukas palad. Dahil yan na siguro ang kinalakihan mo, simula pa ng pagkabata mo. Okay? So, Taurus, yan ang nakikita ko sa iyong baraha, na tingin ko naman, hindi naman ito negatibo, pero meron ako mga nasabing negatibo, pasensya na ha. Okay? So, Taurus, nagpapasalamat ako sa like, share, comment as oras na inilaan mo dito sa video ito. And then, Taurus, after nito, may isi-share akong video. At kung gusto mo panoorin, maraming salamat. Kung ayaw mo naman panoorin, hanggang dito na lang, nagpapasalamat ako sa oras na inilaan nyo. Namaste po. Bye-bye. Okay, Aries, nag-print out ako, Actually, ginawa ko to at sinishare ko na to doon sa aking Facebook account. So, gusto ko lang explain sa inyo, kung ano ang pinagkakaiba talaga ng spiritual eye at yung taong may third eye. Na, eto, babalikan natin yung last time na itinuro ko sa inyo. Okay? So, sabi ko sa inyo ha, Aries, especially doon sa mga Aries na tinatahak na ang mundo ng spirituality, meron kayong calling, or baka yung iba sa inyong Aries, kayo din mismo ay chosen one. Okay? So, Aries, kung ikaw ang chosen one, tinatahak mo ng spiritual awakening, yung spiritual journey mo para sa ito. Okay?
Kung hindi naman, pwede na, babay na. Okay? So, Aries, sabi ko sa inyo, di ba, ang spiritual eye at ang third eye, malaki talaga ang pagkakaiba para sa akin. Bakit? Kasi, kailangan mo talagang ma-align itong 7 chakra mo. At each chakra, kailangan talagang maano to, ma-awaken mo to, ma-activate mo to. Kasi dito kasi dadaloy ang life force energy, dito ang which is yung kundalini nga ano. Ngayon, every chakra kasi meron kasi tayong karma, meron tayong trauma, which is naandito kasi sa lower part yung ating inner child, yung trauma natin na kailangan nating ma-heal. Okay? So yung ibang may third eye, meron lang silang third eye, kaya ganito, tatlo ang mata nila. Pero ang taong may spiritual eye, lahat yan na-activate na, umabot na sa sahasrara, I'm sorry, ganito ang pagkakaiba. Meron kang makikitang liwanag talaga dito. More on yung energy mo kasi nasa higher vibration ka. Yung iba hindi nila namamalayan yan kasi panatag ang pag-flow ng kanilang energy. But still, kailangan mo pa rin dito ma-heal yung iyong trauma. Okay? So, marami kang may experience bawat stages na yan. Hindi ganon kadali na pa-open ang third eye. Tapos, ano na ako, magaling na ako, may kapangyarihan na ako, nakakita ako na ang ibang mundo. No. Malamang na napaglalaroan ka lang or pinasok ka na ng demonyo. Pero ang pinaka-ano dito, kasi dito ang bliss. Dito ang divine. Kaya, pag na-open mo na ang heart mo, divinely guided ka na dyan. Automatically. So, kailangan dito unahin mo yung lower chakra mo para tinan mo, malaki ang pagkakaiba. Diba? Eto, madilim. Hindi klaro ang makakita mong mga vision dito. Hindi mo alam kung galing ba talaga sa Diyos or sa universe ang vision na nakikita mo dito. Pero dito, may liwanag. Kaya, dapat dito sa'yo, surrender ka. Hindi ikaw ang masusunod. Hindi porket may third eye ka, ikaw ang masusunod, makikita mo ang lahat, gagawin mo ang lahat, mangkukulam ka kung anong, etc., etc. No. Dahil ikaw ay spiritually awakened at mataas na ang iyong vibration frequency, you are divinely guided na, then hindi ikaw, yes, pwede ka mag-manifest na kung anong gusto mo, gumawa ka ng affirmation, mag-request ka sa universe, mag-command ka, okay yun. Pero, hindi ka tulad ng may third eye lang, hindi lahat magiging klaro. Okay? Kaya, yung mga Aries na gusto nyo magpa-open ng third eye, ang naakala nyo, makakita nyo yung iba, yung namatay yung tatay, yung namatay yung mga kusino man, akala mo ganon, hindi, nagkakamali ka. Lalo ka lang maliligaw. Kaya ang kailangan mo dito, ma-cleanse mo to. Yung mga trauma mo dito, ma-heal mo. At yan, hindi nangyayari yan ng overnight. Yung iba kasi pag nagpa-open ng third eye, gusto nila the next day or the moment na nagpa-open sila, open na talaga yung third eye nila. Hindi po ganyan kadali ang kabanalan. Kademonyohan po yan. Okay? So, sorry ha, Aries, pero talaga ito ang katotohanan. Kaya nung bata pa ako, yung mga nakakita akong mga taong may third eye, questionable sa akin yun eh. May third eye sila. Bakit nang kukulam? Ng gagayuma? Oo, si ang Panginoon, si Jesucristo. Ano siya? Healer. Ginamot niya ang bulag, pinalakad niya ang pilay, pero nang kulam ba siya? Hindi. Nanakit ba siya ng kapwa? Hindi. Kung tutuusin nga, tinaya niya pa yung buhay niya eh. Diba? Sinacrifice niya yung buhay niya para lang sa atin. Kaya kung ikaw ang taong manghuhula ngayon, hindi mo kailangan mag-sacrifice ng dugo dahil ginawa na ni Jesucristo yan. Pambabastos na yan. Wala ka ng respeto kay Jesucristo kung ikaw ang tunay na sumasamba bilang Kristiyano or sumasamba kay Jesucristo. Dahil si Jesucristo nagdanak na ng dugo para sa atin. Nag-sacrifice na siya. Ngayon, anong kailangan mong gawin? I-sacrifice mo yung buhay mo. Kung gusto mo mag-alay ng dugo, yung buhay mo mismo i-sacrifice mo. Or, mag-serve ka kay Lord. Dahil yun ang ating papel dito. To serve God. Okay? So, ganun po yan. Kaya sa mga nagpapa-open ng third eye, hindi po ganun yan. Kaya I'm sorry.
Marami kasi akong nare-receive every day. Palaging, sige nga, i-open mo yung third eye ko, magkano ka ba, ganyan. Sinasabi ko sa inyo, hindi ako nag-open ng third eye dahil lang sa pera at hindi rin ako mag-activate ng mga kundalini nyo or ng chakra nyo dahil lang sa pera. Dahil ang Panginoon, ang ino-offer sa akin, hindi pera. Yung kingdom niya ang ino-offer sa akin. Ipagpapalit ko sa magkano lang? Sa libo? Sa ilang Sa ilang yen? No. Yung kingdom ang ino-offer sa akin ni Lord. Bakit ka ipagpapalit? Dapat ganun din kayo. Kasi ino-offera na kayo ni Lord bilang isang citizenship ng kanyang kingdom of heaven. Bakit pa ipagpapalit mo sa mga barya-barya na pag namatay ka naman, hindi mo naman isasama sa hukay yan. Pero ang kingdom of heaven, eternity po yan. Dapat doon pa lang naiintindihan nyo. Ngayon, yung iba kasi mga ignorante, walang alam, nagdudunong-dunungan, kaya nagkakandaletse-letse ang buhay nila. Dapat guys, wake up. Nag-iba na ang ating mundo ngayon. Yung mga nanay nyo, lola nyo, mga ignorante kasi sila noon, hindi nila alam yung tunay na pamamaraan. Kaya, yung iba sa inyo may sumpa, may ganito, pwede nyo naman ikat yung cord na yan eh. Kaya marami sa internet, mag-research kayo, pag-aralan nyo, at suriin nyo ang sarili nyo. Yun ang palagi kong sinasabi, self-reflection, self-awareness, self-discovery, and then self-improvement. Lahat maraming self yan. Unahin nyo sa sarili nyo bago ang ibang tao. At kung naniniwala ka sa mga sinasabi ni Kristo, then sundin mo yun. Dahil merong batas na nakasulat sa Biblia, meron din batas sa langit. At yun ang dapat nating sundin. Okay? So, Aries, sinabi ko lang sa inyo, pero malamang yung ibang mga zodiac sign din, ma-share ko to sa kanila. Nang sa ganun, magkaroon po kayo ng idea about sa third eye at yung diferensya ng sa spiritual eye at sa chakra at sa kundalini rin. Okay? So, hanggang dito na lang. Thank you po, Aries. At good luck sa inyong spiritual journey. Namaste po. Bye-bye.